babalik tayo dito sa Premier Volleyball League. At nanalo ang Power Smashers in the third set. Well, it was really a close third set. Habulan ng habulan mula nung umpisa pa lamang. But eventually, ito nga Power Smashers with Dindin Pacres, Tim Pacres, and you also have Rocha and Jovelyn Prado. Nagtulong-tulong para matalo itong Lady Maroons in the third and is now up by 2-1. And pero ang UP no, lumaban hanggang dulo. That's why our score ended at 23-25. Dito makikita natin talagang very close even sa stats natin. 11 attack points for the Power Smashers, 12 ng lamang pa na isang Lady Maroons pagdating sa blocks. Doon naman lumamang Power Smashers. And ganun lang nga nangyari, service, lumamang Power Smashers. Sa unforced errors, ang ganda because they were able to minimize their errors to 4 and 5. Ayan yung mga maliliit na gap sa area. Diyan nag-spell out yung game, di ba? Kaya nga sabi ko, napaka-close ng third set na yun. Pinaglabanan ng todo-todo. So, fourth set po tayo. Parehong koponan. Hindi mo masabi, Mosey, kung nakakuha na sila ng rhythm, ano? Kasi, yun nga, yung third set, yun pa yung pinaka-challenging para sa Power Smashers sa UP Lady Fighting Balloons. Pero ang maganda dito, if you're a fan ng Power Smashers, yung koponan mo, isang set na lang kailangan. Yun naman talaga yun. And kung sa UP ka naman, gusto mo nang ibalik lang nila yung activity nila. Maganda naman yung third set nila. Oo. Talagang, mas marami silang atake, di ba? Exactly. One more attack for them. Pero yun siguro, it wasn't enough dahil dun sa mga little things. So yun ang kailangan ayusin itong Lady Maroons. At kumbaga, minama ng konti ng Power Smashers pagdating sa dulo. Nakauna ang Power Smashers set number 4. Molde. And di na naibalik mula sa mga kamay ni Jovi Prado. 1-all. Set number 4. Ayan po yung leading scorers natin. Rocha Prado with 12 and Carlos with 15. Ito si Molde with 13. And si Prado started out slow. Oo, actually. Kung maalala ko, parang sa first or nandun na tayo banda sa second set natin, 3 points pa lang siya eh. And then, nung set number 2, si Dim Pacres, sobrang ganda ng nilaro niya nun. Pero naungusan siya ni Jovi Prado at ni Arocha dahil nga overall, mas maganda yung porsyento ni Prado at ni Arocha. At saka eventually, kasi nung si Dim lang yung nakakapalo ng sunod-sunod, napag-aralan din nabasa. Nag-adjust ng depensa itong UP. So, mabuti naman at sinagot naman yun Prado at ni Arocha. 2-all. Set number 4. Icar. And Marzan coming off a 10-point performance. Pupuntos. Puntahan natin si Angelique Manto. Fulfilling her mom's wishes ang heart ng rason kung bakit naglalaro itong si Aisha Ganaban ng Lady Maroons. Volleyball player din daw ang kanyang mommy pero ang pinaka nakapaghimok sa kanya na magsimulang maglaro yung gay friends daw niya no third year high school siya na nagsama sa kanya sa tryouts for volleyball. Pero kagaya ng teammate niya na si Jesma very active din itong si Ai at mahilig din sa outdoors. Sa katunayan, isa daw sa mga hobbies nito ang mountain biking at nakakatuwa na kwento pa niya sa akin na minsan kasama daw niya si Coach Jerry sa ilang mga bike trails. Alam mo yung mga kwentong gano'n, yung nakakatuwang pakinggan kasi dun mo talaga makikita yung depth ng bond ng isang player sa kanyang head coach, di ba, Eric and Mosey? That's right. Salamat, Angelique. Yan na naman. Saan nagtitrain? Saan nagtitrain yung dalawa? Mountain biking. Meron ba sa UP? Yung UP lang, ikutin mo lang yun. Ako, feeling ko pagod na ako. Marami doon nagro-road bike dun sa Oval. Pero hindi ko alam kung maganda sana kung mountain bike kasi kung trail talaga eh, no? Trail. Marami yan, mga Batante Polo, 5 to 3. Oo. Oh, di sa Tanay, meron silang tinatawag doon. Yung ano ba yun? Carjack? Sobrang tirik daw. yung daan. Pwede ako itong pababa, pero bubulong ako. Padasan mo na-expect. Labang ang UP ng what a save! Dalawa. Ganda ng save doon. Ganda naman yung save na yun. Pero pinawian agad sila ni Carlos.
pamatay sunog yung ginawa ni Don Carlos. Kala nyo, sabi niya. Save, Oo. Ito, inyo. Tignan niyo yan. Napakababa na ng mga bola. And Grabe. that's what I was talking about. Ito si Team Pacres pagdating sa depensa. Oo. Hindi mo tuloy mapahinga eh. Kasi Dami niyang naitutulong, ano? Hindi lang opensa, pati depensa. Service error. Estraniero talagang medyo maraming inconsistent, sabihin natin ganun, sa service area. Or gulong-gulo pa siya sa buhay. Pacres, nagsiserve. 4, papunta sa 6. Carlos, katatapos na pumuntos kanina. Na-block naman. Arocha with 12 points. Gawin mo ng 13. Ayan. Kasi Arocha, silent operator. Actually, no? Hindi flashy. Oo, yun nga eh. Hindi flashy. Hindi mataas. Well, mataas naman ito, pero hindi highlighted masyado. Hindi lumilipad na nag-glide. Maliit din lang. Pero, Simple na, pero pag tinignan mo yung numero, oo, effective. double, Sobra. madalas double figures nga eh. Ngayon, 13 na. 16 nung nakaraan. Nung talo nila sa Lady Jet Spikers. Sige mo yun. Ganun lang. Carlos, ito naman. Inaabot yung last output niya, 18 points. Kasi 15 na siya kanina. No? Ngayon, 16 na. Ayan. Well, ako, kay Tots, kayang-kaya niyang gawin. Oo. Kayang-kaya niyang produce yung ganyan kadaming palo or atake. Molde na block ni Marzan. Layup. Partially blocked. Marzan. Yes! Sabi ni Marzan, layo. This is how you do this. So Marzan getting that point on this power tip. Lumampas sa mga kamay sa Molde. Actually, mga dalawa pa yung tinamaan eh. Isa na lang, hinahabol dito ng Power Smashers. Layup. Blocked ni Arocha. Oh, nice. Block din si Molde. Layug. Marzan na iangat. Arocha. Binalik ulit kay Marzan. Di pa nakakatayo si Marzan. Yun ang problema. Lady Maroons, 5-2. 8-6 kontra sa Power Smashers set number 4. Babalik tayo sa Pinoy Flying V Center dito po sa San Juan. Para sa unang laban ngayong Sabado ng hapon, ito po ang Power Smashers kontra sa Lady Maroons. Lamang na po ng 2-1 ang Power Smashers kontra sa UP Lady Fighting Maroons. At dito, lamang ang UP sa 4th set, 8-6. And the first technical time. So far, partner, pagdating sa blocking, itong Marzan with the 3 points already. Wow. Esguerra with 2. Sa kabila, Kailing with 3. Yan ang malaki talaga blocker, ang setter mo. Carlos with 2. Molde with the same number. Pagdating naman sa atake, so far this 4th set, itong Power Smashers already with 4. Pero ang UP may lamang na isa with 5. Alam mo, pagdating sa digging, nakakatuwang tignan to, ha? Si Prado with 7 digs. Carlos and Molde, 12 digs na rin. So Wow. pagdating sa depensa, pati pala itong si Oo. Carlos at si Molde, maganda rin ang pinapakita. Contribution, ano? Oo. Well, in the last game, 15 digs para kay Isa Molde. Yung talo nila kontra sa Cool Smashers. Off the block, UP, Estraniero. pupuntos. Balik sa 3 ang kalamangan nila. 10-7. Ayan na, Estraniero with that Diba? point. Service. Kailangan niya, minsan, kailangan conscious ka kung anong hat yung suot mo. Siguro minsan, titignan mo yung uniform mo, no? Baka libero Ano, kami. kulay. Baka iba kulay. Libero ka na ngayon. Prado. Block. Wow! Solid defense sa net. Well, alam mo, wala na siya dun sa magandang posisyon para dun sa attacking yun. The blockers were just waiting for her. And tinignan lang kung saan angulo pa pwede pumasok yung palong yun at pinantayan. Kaya, easy point for UP. First ball, nahihirapan Mosey itong Power Smashers kaya wala rin sila masyadong atake dito. At pinaparusakan naman sila ng UP. Ito naman, talagang lalo pang pinapahirap ng UP ang Yep. buhay nila dahil dun sa first ball nga na nahihirapan itong Power Smashers. Service. So,
kailangan lang ibalik na nila composure ang kailangan itong Power Smashers. There you go. Better first ball. Matunog yung palo ni Prado. Mas Estraniero. matunog naman yung block sa kanya. At UP lalamang dito, 13-7. Mapapatawag ng timeout si Coach Nes Pamilar. Pakinggan natin. Tomorrow, the men have their final preliminary matches on Pwede may easy. Alam naman natin, may blocking sila. Kailangan pag nakatisirin natin, mabablock kung coverage tayo. Kung mag-coverage tayo, huwag natin madali. Taas natin dahan-dahan. Parang yung spiker din, nakakaposisyon. Kung yung setter, makakadiskarte rin, di ba? 6 points up. Well, Maroons. napupundi si Coach Nes siyempre sa sunod-sunod na error ng kanyang koponan. Kanina, padala-dalawa lang yung lamang ng UP. Ngayon, kita nyo, 6 na. Yan talaga itong dalawang teams na to. Kung sino magpabaya eh. Di ba, costly? Di pwede. Off the hand of Gilead. UP, buhay na buhay ang laro ngayon. Napaka-aktibo nila. Depensa at ofensa, Mosey talaga tumaas yung kumpiyansa at nahihirapan namang humabol itong Power Smashers. Well, so far, doubling the effort of the Power Smashers in the Lady Maroons with 14 at 7 nga lang itong Power Smashers. Kaya nagpa-time out na si Coach Nes kasi parang kumbaga kung coach ka, alam mo na yung team play, alam mo yung tinatakbo. You just want to change it. Baka makatulong ang timeout. Esguera, inangat. Punta kay Prado ngayon. Prado! Medyo. Ball is out. Why? Why? Oh, Side why? tuloy. On the try. Kumabik ng todo. Service. Eileen. Ay, eto na naman yung basahan dun sa first Second ball. technical timeout. Tuloy-tuloy na ang pag-arangkada ng UP. Another timeout ni Coach Nes. 16-7 lamang ang Lady Fighting Maroons dito sa set number 4. DJ Louie nagpapatugtog dito sa Pinoy Flying V Center. Sinisilip-silip ni DJ Louie, malaking monitor. Tingnan niyo muna kung nasa camera siya. Pakita ng moves. The moves. Well, ito naman ang the moves ngayon ng Power Smashers with 5 attack points while UP having 3 more with 8. Ozzy, baon na baon dito ang Power Smashers. Ano bang kailangan nilang gawin para makabangon dito sa set number 4? Well, sila rin mismo because through yung mga errors nila, pinabayaan nila na mamayagpag ang Lady Maroon. So ngayon, pinahirapan na nila yung mga sarili nila to come out of this hole. And 10 points na ang lamang Lady Maroon. Kumbaga itong Power Smashers, natanggal yung energy, nawala lahat, nalubat. Gain 1 point. So tulad ng kanina, kailangan dito may mag-lead pagdating dun sa atake. Well, I think, nung sabi mo nga nung second set, was Dimdim Pacres and then si Prado nung third set. Diba? Kailangan meron uling mag-lead. Pero medyo mabigat-bigat to, mountain to climb for the Power Smashers. Vicar, Pacres, block. Kung kanina, panailusot yung palo ni Pacres, set number 2. Ngayon, hirap na hirap siya. Mosey baka butas sa depensa ng UP. Ganda ng adjustment ng UP pagdating sa blocking, lalo na kay Dimdim Pacres. Pati si Prado, hindi na makalusot ngayon. Pacres, hindi pa rin makalusot. Pacres ulit, isang blocker na lang, hindi pa din nalusutan. Prado, finally nakalusot, pero ando si Altumea. Vicar, diving para sa dig. Pacres, umangat na sa frustration. Yes. Hindi mapawan niya yung blockers at outside tuloy. Tama, went for a off speed, hindi masyadong baon. And eto tuloy ang resulta niya. Kasi she was trying to avoid the blockers kasi pang ilan na nga naman na block. Kaya nang nakukuha, di ba? Hindi mo man makuha sa block point. Pero di ba, yung nagagawa mo mentally doon sa kalaban eh. Nagbabago tuloy yung laro nila eh. Pero ito, nakakuha ng push si Esguera. Itong dalawang kapunan na to, hilig sa 5-setter ng Mosey. Nung huling laban, 5-setter ang UP sa talo nila.
sa Cool Smashers. Pinakamaraming 5-setter ever dito sa Open Conference ay ang Power Smashers naman. Dadagdagan pa nila. Winning-winning. Winning-winning ng sa 5 sets. Ayaw nilang mawala yung record eh. Kaya gusto nila unreachable. Hawakan natin yung record. Carlos blocked. 2 straight points para sa Power Smashers. Pero again, like yung sinabi mo, Mosey, malaki-laki itong hahabulin nila. At kung gusto nilang kumapal, now is ito na siguro yung best time to do that. Actually, kasi wala pang 20 eh. No? Bago mag-20. 10 serving 18. 8 po ang hinahabol ng Power Smashers. Parehong koponan, 1-5 sa ating standings. At yun, may service ace. Yes, bagong pasok ni si Santa Rita na madalas nga natin nakikita na pinapasok ni Coach Ines pagdating sa serve. That's right. Epekto naman doon. Tatawag na timeout si Coach Jerry Yu. Kaya ngayon. Ay. Ito naman yung mga coachless timeouts no, ng UP. Coach Jerry nakaupo lang. Again, yung mga players sila nag-decide pero galing no? Mga players parang ayaw nilang magsalita no? Para siguro akala nila may mga nanonood. Baka nga naman tinetext, tinitweet yung mga plano nila, malaman ng kabilang koponan, no? May ganun. Malay mo. Conspiracy theory talaga mo. Diba? Yun lang, ha? Baka marinig. Hindi, pero alam mo, di ba, alam natin sa mga ibang tournaments din nangyayari yan, lalo ni higher level, yung mga international tournaments. Kaya may mga Football, ganyan alam talaga. mo, ganun eh. Tataki pa nga sila ng bibig eh, kasi baka may mga lip Tsaka readers. sa stats talaga, nandun, di ba? So, Kasi kanina wala ka nadinig sa UP, nag-usap sila. Nadinig ko lang si Ai. Si Ganabat yan. Ai, tas yun lang eh. Ano? kanina, kung sino nag-time out. Di ba? Ngayon. Observasyon ka eh. Pang espionage tong Walang mga kwenta-kwenta. Na pagdating naman sa dulo, palagi mali eh, no? Hindi naman. Minsan mo obra naman. Ito, lumalapit-lapit na ng konti ang Power Smashers. 6 na lang ang hinahabol nila dito pagkatapos silang mabaon kanina ng 8. Underhand set para kay Santa Rita. Pacres tumama sa net. Uy, hindi, lumusot daw. Sabi ni Let go. first referee Jeff Lopez. So good to go tayo dito. Sa harap niya nangyari yun. Oo. So now a free ball given to the Power Smashers. Pacres sa bandang Ay, gitna. Yes! Yan ang apat. Walang sumabay na blocker. Iisa lamang. Doon para kay Dimdim Pacres is not enough. Tsaka maganda yung pinaikot ni Picard, si Pacres bandang gitna para maguluhan ng konti yung blockers ng UP. Medyo natigilan din ng UP doon. Siguro inisip nila hindi nga dapat pasok palo si Pacres. Pero service error, masakit yun. Mosey para sa Power Smashers, nag-ahabol eh. Tama. So imbis na 5 o maging 4 sana, balik sa 6 ngayon ang kalamangan ng Lady Fighting Maroons. Service specialist naman ni Coach Jerry si Basante. Pero pinali. Ikaw nagsabi doon, wala akong sinabi. No naman. Kabanggit, po. sakto-sakto na binabanggit mo yung Oo. service specialist. Oo. Tama sa net. Ako yun. Sorry, Coach. So 5, balik sa 5. Hinahabol dito nila Jovi Prado. Jovi nakaka-12 na. Single lady block ni Marzan kontra kay Carlos. Ito naman ang kailangan ng Power Smashers, no? Kailangan meron din sila again, no? Conscious effort na itong rotation na to. Maganda para sa kanila, lalo na si Marzan na nasa gitna for defense. Tapos, so, although si Prado nandun sa likod, it's a full front line still for the Power Smashers. Nandiyan pa naman si Pacres. Pacres, oo. Tana angat, papaluin, ang layo. And she's under the ball. Ako, tinignan ko na nako. If yung pagpalo pa lang, nasa ilalim. Nakatayo si Coach Jerry, malapit sa kanya eh. Ay, so mga nakabubukas ng TV sets, kaya namin sinabi yun. Kasi si Denise Tan, brother-in-law niya si Coach Jerry Yee. Oo, siya. Kaya gusto niya daw makalaban. First time ito, makalaban niya ang koponan ng kanyang brother-in-law. May pag-asa actually sila manalo dito. Dalamang sila 2-1. Pero nag-ahabol sila dito ng 4 points. 2016. Ayan si Coach Jerry Yee.
No, ibabalik ni Coach Ness si Kim. At si Yes. Guillema. Yan si Denta, no? Oo. So, Guillema, Kim, pasok. Labas si Vicar at si Pacres. So, kanina pa natin, nakita rin natin yung substitution na yan. Pero sa kabila naman, Dorong pumasok na rin para Ay, oo. Coach Jerry na hindi ba natin nakikita. That's right. Buong match. Concentration sa muka at sa mga mata ni Vera Guillema. Estraniero. Ayun, si Dorog. Tan. Carlos, malutong na malutong yung palo. Dinig-dinig at lalabang ang UP ng 5. That's right. Although to si Carlos, magsuserve na for UP. But look at this last play. Ganda ng timing, tsaka yung pag-angat. Makikita mo nasa harapan niya yung bola. So meron talaga siyang capability, no? Or yung to see kung saan niya gustong dalhin yung bola. Saka parang pwede mong kuhanan yun, tapos gawin mong ano, no, parang tutorial. Ganito ang pagtalon, ganito ang pagpalo. Volleyball 101. Oo. Dorog, medyo dikit sa net na block! On the line pa nahulog, puntos para sa Power Smashers. Power Smashers, hindi pa nag-give up. Hindi pa bumibigay. 4 points pa naman daw ang kailangan ng Lady Maroons to get this set. Well, 4 din ang kailangan nila. Yung saktong-sakto. Ang ganda ng shot, direct Alneri. Papasok si Esguera. So malaking-malaki itong frontline mosey ng Power Smashers. Ha? Tama. Actually, pati sa likod. Dahil si Marzan nasa likod. Pero si Kim Esguera and si Tan nasa harap. Oh! Marzan getting an ace with the use of the net. Pag sineswerte ka nga naman, ano? Naghahabol na. Pero natulungan ng libreng puntos. Ito, 3 na lang. Hinahabol ng Power Smashers. 18 serving 21. Good serve. Estraniero. Punta kay Molde. Oy! Nakalabit ni Marzan. Parang palabas na yung bola, no? Oo, pwede. Pwede palabas na eh. Pero naging indecisive din si Marzan in the tumaplis. Dumaplis, kitang-kita. Ito, tingnan natin. Isa Molde, nag-adjust. Medyo mataas eh. Calculate. Hindi, parang papasok. Tingnan mo. Alam mo, when in doubt, kunin mo na Kunin lang. mo na lang. Tapos kung kukunin mo, kunin mo na lang na mabuti, diba? Huwag bang tatlong isip. Hindi maganda yung set ni Guillema at nahirapan doon si Esguera. Kakawala ang Lady Maroons. Lamang na sila ng 5. Well, medyo masasakit yung mga errors na nangyayari dito on the part of the Power Smashers at the end of this 4th set. May timeout, Coach Ness Pamilar. Pakinggan natin. Sa posisyon, huwag mong madali na tumatakbo ka, running ka, tapos ipipilit mo gano'n, napasalubong kayo. Isip muna sa ginagawa. Ha? Kasi alanganin eh, di ba? Wild yung receipt, di taas mo dahan-dahan, diyan ka na lang natin i-coverage. Ba't may susugal ng gano'n, wala kayo pareho sa posisyon? Sinang. Dahan ka lang sa set. Dahan ka lang. Power! Hindi pa huli ang lahat. 2 pang puntos ang kailangan ng UP. Karil Sandoval papasok to serve. Samantalang ang habol na kailangan dito ng Power Smashers, 5 straight points para dumikit. Tan, lulusot ang palo, pero buhay pa. Dorog. Diego, alam mo, nagsasalitan si Mumigalang Gala. for... Very good sa liberos, by liberos. the way. Oh, Oh, first- take a look at that. Oh, but ang sayang naman ni there for the second ball. And dahil doon, set point na po ang Lady Fighting Maroons, 24-18. Ganda nung dig. Nandun na sana eh. Ang ganda ng palo ni Molde. Ang ganda ng dig ni Diego. Kaya nagsayang walang tao dun sa second ball. Sandoval, service error. Libreng puntos pero mahaba-haba at peligro. Kailangan flawless game Oo. ang Power Smashers. That's right. Tan, nagka-service error to kanina. Sige ka. Sige, gusto mo yan, diba?
Ginawa mo sa sarili mo yan, Eric. Sinabi ko lang na nagawa niya kanina, baka magawa niya ulit. Yun ang Gusto mo, nangyari. tayo pati sa kanya. So, as per usual, as per yung style ng parehong koponan, naabot tayo sa fifth set pagkatapos manalo ng UP sa fourth set, 25-19 kontra sa Power Smashers.